Magandang oras mga card lover, breaking news. Ito isang napakalagim na insidente sa isang bayan sa Tacloban, Pio, Tacloban City. Isang private school diyan ay pinasok ng mga shooters. Ang mga shooters na ito ay minor de edad. Edad lamang ng 15, 16 years old. Dalawa sila, parehong lalaki, may dalang mga pistola o baril na nakatago sa kanilang mga backpack, kaya nakakapasok sa school kasi doon sila nag-aaral mismo. Ngayon, hindi random shooting ang ginawa, talagang hatred ito dahil na bago daw ang shooting na yan ay may mga katsat ito sa Facebook. Ito yung kanilang mga classmate na inaaway sila dahil nga dahil sa itong hiniwalayan daw tong mga shooters ng mga babae, hiniwalayan dahil sa mga astig-astigan daw ang mga ito. Kaya nang sila i-break up, galit na galit, at pati yung mga kaibigan ng kanilang mga girlfriends ay pinagbabaril nila. Kaya nakikita natin halos lahat ng tinamaan ay mga babae. So, meron tayong detalye na makukuha sa video. Hiram natin sa One Balita with Cheryl Kusem. Ito ang video. At this moment po is yung dalawa pong ating children conflict with the law, yung perpetrators po is hawak na po ng ating mga kapulisan dito po sa Police Station 1, San Jose po. Okay, again, ito po ay mga estudyante? Yes po, opo. Estudyante po ng San Jose National High School. So ano po ang kwento ng mga nakasaksi? Anong klaseng baril ang mayroon sila? Paano po nagsimula ang insidente? Ano po ang kwento? As of now po, iniimbestigahan pa po itong mga bata. Nandito po yung mga parents nila at inaalam pa po ng ating mga investigators kung ano po yung motibo at kung paano po nakapasok Okay, yung mga so baril. atin balikan yung itsura ng bumaril ha. Ayan oh, astig yan eh. Oh, nakahubad pa. Ayan, mukhang astig nga. Malaking bulas eh, malaking bata yan, hindi na yan bata. 15, 16 na yan. At ako na lang sasagot sa baril. Yung mga baril ay pistola. Pistol, maiiksi yan. Pwedeng ilagay sa backpack nila. Ang backpack nila ay mga notebook at libro yung nasa ibabaw, nasa ilalim yung baril. Walang metal detector ang eskwelahan. Kahit nga dito sa syudad ay walang mga metal detector, ID lang ang tinitingnan ng gwardiya. Hindi trabaho ng gwardiya ang mag-metal detector. Kasi hindi naman yan airport, hindi naman yan barko, hindi naman yan bangko. Kahit nga sa bangko, walang metal detector eh. Kaya hindi rin pwedeng mag-metal detector palagi ang mga gwardiya, wala na silang magagawa. Kasi nakakapagod yan. Kaya ito talaga ay pinaplano ng mga batang ito. Dahil inaaway daw sila, dahil ayon sa mga comment, nabasa ko to mga card lover, hiniwalayan ito ng kanilang mga girlfriend, ng kanilang mga classmate. Kaya pati yung mga kaibigan ng girlfriend nila ay pinagbabaril nila. Dahil meron na silang alitan, away sa Facebook. Dahil sa Facebook na yan, ay maraming nag-aaway, nagkagulo, nagbarilan. Kaya nako, kung post na post, palagi kayong nagpo-post sa Facebook, marami kayong kaaway, ito yung minsan ay mangyayari. Okay, so dapat babaan sa mga congressman dapat babaan na ang edad ng legal age ng kabataan from 18 to 14 ang dapat. Yung pinasa kasi na bill ay 12. Para sa akin 14 lang kasi yung 12 parang walang isip pa talaga yun. Pero ang mga 14 ngayon, 15 ay isip 20 na yan. Ano na yan, umiinom na yan, may bisyo na yan, nanigarilyo na yan, may mga girlfriend na yan, nakabuntis na yan. Kaya hindi na yan mga bata. Kaya sa mga kongresista dyan, na palagi lang nag-away-away dyan dahil sa impeachment, magtrabaho kayo. Ito yung atupagin nyo. Patagal na problema sa bayan ito. Itong mga batang ganito. Kaya sila namimihasa dahil sa alam nila hindi sila makulong. Dahil sa batas na proteksyon ng juvenile delinquency law. Dahil sa ganyan, protektado sila sa batas ng DSWD. Kaya ito hindi makulong, DSWD lang. Kaya kriminal na bata pa, paglaki niyan, kriminal pa rin yan.
Kaya dapat babaan na talaga ang edad ng legal age ngayon dahil sa iba na ang panahon ngayon. Iba yung panahon ng ating panahon noong 1990s, 1980s. Iba na ang panahon ngayon dahil nasa nasa cyber age na, nakikita na nila yung mga karahasan, yung pornografiya, nakikita nila habang bata pa sila. Kaya ginagaya nila yon, ginagaya nila. At ang kanilang isip ay tugma na sa isip ng mga 20 anyos. Itong mga 15, 16, 14 years old ngayon. Iba na sila. 14 pa lang may girlfriend, boyfriend na. 12 pa lang nabubuntis na dahil nga diyan sa mga pinanood sa social media at kasama na diyan ang mga pornografiya na available kahit saan ka sa internet. Alright, balik tayo sa balita with Cheryl Kusem. Iniimbestigahan pa po itong mga bata. Nandito po yung mga parents nila at inaalam pa po ng ating mga investigators kung ano po yung motibo at kung paano po nakapasok yung mga baril. Kasama po sa investigation as of now po. Ano pong grade itong mga estudyanteng ito? Nasa grade 9 po ito at grade 10. Grade 9 and 10. Ano po ba sila? Yes po. Babae, lalaki? Mga lalaki po ito. 14, 15. Nasa 14, 15 years old. 14 and 15 years Opo, old. magkaibigan po ito sila. Saan po nagsimula yung pamamaril? Paano daw po? Random lang po ito na namaril Okay, so doon sa hindi loob yan po random. ng classroom. Meron talaga silang galit. May galitan sila sa kanilang mga kachat na mga classmate nila kasi nag-aaway nga sila dahil sa kanilang girlfriend ay humiwalay sa kanila at nagka-boyfriend ng iba. At dahil sa mga pangungutya, nakisyo, mga pangit daw ito, mga gangster-gangster ang ugali, kaya hiniwalayan ng mga girlfriend. Kaya na ito, siguro nakainom yan o nakahit-hit ng druga dahil ang mga kabataan ngayon ay may mga bisyo na yan eh. Sino bang matinong isip na kukuha ng baril tapos babarilin mo yung mga babae? Bakit babae ang binabaril nila? Ibig sabihin, totoo yung chismis na hiniwalayan sila ng kanilang girlfriend at galit sila doon sa mga barkada na babae. Alright, so yun lang ang ating reaksyon sa viral balita na ito, nangyayaring pamamaril kanina sa Pio, Tacloban City. Ako'y magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong yan sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.